Alam ni Tessa Mendoza kung paano dalhin ang sarili. Hindi ito isang kasanayan na basta mo na lang matututunan sa isang libro. Isa itong katangiang nahubog sa pamamagitan ng ilang taon na pagtatrabaho sa Financial Control Department ng isang malaking korporasyon ng kalakalan na nakabase sa Makati. Sa kanyang mundo, hindi kailanman nagsisinungaling ang mga numero. Ang mga tao, gayunpaman, ay palaging nagsisinungaling. Ngayong nasa unang bahagi na siya ang kanyang edad na 30. Si Tessa ay may maikling itim na buhok at kapansin-pansing malalalim na kayumangging mata na nagtataglay ang kakaibang lamig. Madalas itong napagkakamalan ng mata o bilang kawalan ng interes hanggang sa makausap nila siya sa isang seryosong usapan. Doon lang nila napagtatanto na hindi iyon pagiging manhid. Ito ay ang malalim na pasensya ng isang taong alam na alam kung paano maghintay para sa tamang pagkakataon. Gumugol siya ng 5 taon na nakabaon sa mga spreadsheets at financial reports. Kaya niyang makita ang isang pagkakamali sa isang 100 pahinang dokumento sa loop lamang ng ilang minuto at hindi kailanman nagtaas ng boses sa isang pulong kahit na ang kanyang nga katrabaho ay nagsasalita na ang purong kalokohan. Pinahahalagahan siyang upper management dahil sa kanyang pagiging mahinahon. Ang kanyang asawa, sa tingin niya, ay ganun din. Gayunpaman, kamakailan lang napansin ni Tessa na ang salitang pinahahalagahan ay unti-unting napapalitan ng salitang ginagamit sa isip ng kanyang asawa, kahit hindi pa nito inaamin ng malakas. 7 taon na silang magkasama. Ang unang 3 taon ay napakaganda. Pagkatapos niyon, naging parang nakasanayan na lang ang lahat. Pagkatapos, ang nakasanayan ay nagsimulang maging pabigat, ngunit patuloy na kinukumbinsi ni Tessa ang kanyang sarili na stress lang ito sa araw-araw na trabaho. Hindi maganda ang takbong negosyo ni Carlos, kaya palagi itong iritado. Lilipas din ito. Isip niya. Sanay siyang ipaliwanag ang makakulangan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagsisi sa kanilang sitwasyon. Bahagi itong kanyang pagkatao at marahil ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Si Carlos Villanueva ay 7 taong mas matanda sa kanyang asawa. May-ari siyang isang maliit na chain ng home goods at hardware stores. May 4 na sangay na nakakalat sa iba't ibang siyudad sa Metro Manila. Isang warehouse sa Bulacan. 2 bayat na manager, at isang dosenang empleyado sa retail. Sa panlabas, nagumapaw ang kanyang kumpiyansa. Nagsusuot siya nga mga pasadyang suit. May ugaling magsalita tungkol sa mga plano sa hinaharap na parang selyado na ang mga ito. At may kakayahang pumasok sa anumang kwarto na parang siya ang may-ari nito. Sa mga tagalabas, napaka-epektibo nito. Ngunit alam ni Tessa kung ano ang nasa likod ngang kurtina. Ang mausapan tuwing madaling araw tungkol sa lumalaking utang, ang mabibigat na katahimikan pagkatapos nga matawag mula sa bangko, ang inis na sinubukan niyang itago gamit ang pagod. Gayunpaman, ang pag-alam sa isang bagay ay hindi nangangahulugan ng lubos na pag-unawa rito. Ang puntong pagbabago ay nagsimula nung isang umaga ngang Martes sa isang text mula sa kanyang ina. Nagsulat si Carmela noong gabing Lunes. Anak, napagdesisyonan namin nang papa mo na lumipat papunta diyan nang ilang araw. Miss na namin kayo. Sabi niya kapamo. Matagal na siyang hindi nakakapunta sa siyudad at gusto niyang maglakad-lakad sa Menyaga dati niyang tambayan. 2 beses binasa ni Tessa ang mensahe. Isinaksak ang kanyang telepono para mag-charge. At tinitigan ang kisame ng kanyang kwarto kung saan ilang gabi na siyang natutulog ng mag-isa. Wala si Carlos dahil sa isang business trip. Madalang bumisita ang kanyang magulang. Matapos magretiro ang kanyang ama, ibinenta nila ang kanilang bahay sa Quezon City at lumipat sa Dumaguete. Bumiling ang isang maliit na lugar malapit sa dagat. Isang pangarap na matagal na nilang pinanghahawakan. Ayaw ngang kanyang ama, si Ricardo, sa abalang ang pagsakay sa eroplano. At ayaw ngang ina na maging pabigat kung napagdesisyonan nilang pumunta. Ibig sabihin ay talagang nangungulila sila. O marahil ay may naramdaman sila. May kakaibang kutob ngang ina si Carmela na gumagana kahit nasa ibang isla sila at sa kabilangang kawalan ng komunikasyon. Hindi kailanman nagreklamo si Tessa sa kanyang nga magulang tungkol sa relasyon nila ni Carlos. Kahit minsan sa loob ng 7 taon. Hindi ito dahil sa pride, kundi dahil sa prinsipyo. Ang nga problema sa pamilya ay nananatili sa loob ng bahay. Ngayon,
Nagsisimula na siyang mag-isip na ang prinsipyong iyon ay masyadong malaki ang naging kapalit sa kanya. Umalis si Carlos para sa kanyang business trip. Bitbit ang isang malaking duffel bag. Mukhang isang abalang negosyante, sabi niya. May kikitain siyang mga supplier sa Cebu para makipanegosasyon sa isang bagong batch ng inventaryo. Siguro 3 araw. Siguro 1 linggo, sabi niya. Hinalikan niya ito sa pisngi. Isang mabilis at nakasanayang kilos. Parang pagpihit sa doorknob bago lumabas at sumakay sa kanyang grab. Pinanut ni Tessa mula sa bintana habang naglaho ang itim na sasakyan sa kanto. Wala siyang naramdamang kakaiba. Iyon pa lang ay dapat na isang red flag na. Ngunit sanay siyang isisi ang kanyang pagmamanhit sa matinding pagod. Nag-text siya sa kanyang ina na siya mismo ang susundo sa kanila. Lalapak ang kanilang flight sa NAIA Terminal 3 ngang 6:00 p. Maka siyang umalis sa trabaho. Nakla ng sapat na oras para sa matinding traffic sa EDSA at paghanap ng parking. Buhay na buhay at magulo ang terminal 3 sa oras na iyon. Amoy kape ito mula sa makalapit na kiosk. Umaalingaw-ngaw sa kakaibang nerbiyos at enerhiya na natatangi sa mga lugar kung saan ang mataw ay sabay-sabay na nagpapaalam at muling nakikita. Bumili si Tessa ng kape. Tumayo malapit sa mga glass doors ng arrivals area at naginte. Ipinakita ng flight board na lumapag na ang eroplano. Sa loob ng 20 minuto, nagsimulang bumuhos ang mga pasahero. Sa unang ilang minuto, pinanut lang niya ang daloy ng katao. Kasama ang kanilang mga bagahe, mga pagod na mukha. Masayang yakapan, mga batang iniangat sa ere. Mga matatandang mag-asawa na naglalakat ng mabagal at tahimik dahil hindi na nila kailangan ng salita. Hinahanap niya ang kanyang ina. Isang maliit at maayos manamit na babae na nakasuot ng beige na coat at ang kanyang ama, isang matangkat at tuwid na lalaki na may malinaw at matatag, na tindig ng isang dating opisyal ng munisipyo, isang katangyang hindi niya nawala kahit noong nagretiro na. Ngunit hindi sila ang una niyang nakita. Una, nakilala niya ang isang pamilyar na linya ng balikat. Pagkatapos, ang katangi-tanging paglingon ng ulo. At sa huli, ang mukha. Nakatayo si Carlos sa gilid ng arrivals hall. Bahagyang malayo sa pangunahing daloy ng managlalakad, kung saan hindi gaanong siksikan. Hindi siya nakatingin sa paligid. Nakatingin siya sa isang batang babae na nakatayo mismo sa tabi niya. Mayroon itong kulay tsokolateng buhok, nakasuot ng crop leather jacket, at may nakasabit na travel tote sa balikat. Matangkat siya na may natural na kumpiyansa ngang, isang taong sanay na pinapanot at nasisiyahan doon. Hindi siya kilala ni Tessa. Hindi pa niya ito nakita kailanman sa buong buhay niya. Ngunit isang tingin lang ang kinailangan. Ang babaeng ito ay hindi katrabaho o business partner. May sinabi ang babae kay Carlos at tumawa. Lumapit si Carlos. Maingat na kinuha ang bag mula sa kamay nito. Sa paraang pagkuha mong isang bagay mula sa isang taong gustong-gusto mong paligayahin. At hinalikan ito. Hindi sa pisngi, sa labi. Mabilis lang ito. Ngunit walang pag-alinlangan. Walang pag-ingat. Ito ay halik ng 2 taong pag-ari ang isa't isa. Hindi gumalaw si Tessa. Ang kape sa kanyang kamay ay nanatiling perpektong walang galaw. Nanatili siyang nakatayo. Nagyayelo habang pinapanut ang kanyang asawa. Ang lalaking inaakalang nasa ibang probinsya. Nakikipag-usap sa mga supplier. Hawakan ang kamay ng ibang babae at akayin ito patungo sa exit doors. Naglakat sila ng makatabi, nakakadikit ang mga balikat, at sa kanilang gagalaw. Ay, may isang tiyak na ritmo na hindi nabubuo. Salup lamang ng isang gabi. Ito ang sabay na paglalakat ng mataong matalik na sanay na sa presensya ng isa't isa. Dala niya ang bag ng babae. Napakaliit na bagay nito. Ngunit ito ang detalyang pinakamasakit. Matagal nang hindi binibitbit ni Carlos ang ngabek ni Tessa o gumawa ng anumang katulad nito para sa kanya. May nagbago sa kailaliman ng kanyang dibdib. Hindi ito agarang matalim na sakit. Ito ay isang mapurol, halos pisikal na pagtulak. Pakiramdam niya ay marahas na tumagilit ang sahig sa ilalim niya at saka bumalik sa puwesto. Ngunit ang panloop niyang balansa ay permanenteng nagbago. Humakbang si Tessa pasulong. Sa eksaktong segundong iyon, isang mabigat at mainit na kamay ang mahigpit na dumapo sa kanyang balikat. Anak. Boses iyon ng kanyang ama. Mahinahon. Malalim. Inalisan ng anumang labis na emosyon.
Lumingon siya. Nakatayo si Ricardo Mendoza sa tabi niya. Isa siyang lalaking nasa huling bahagi nga. 61. Na may tuwid na likot at isang mukha na sa paglipas ang madekada ang pagtatrabaho sa Manila City Hall, ay nakakuhang isang tiyak at hindi matitinag na kahinahunan na hindi mabibili o mapapagka. Nakita na niya ang lahat. Naintindihan niya ang lahat. Naproseso na niya ang sitwasyon bago pa man ni Tessa. O hindi bababa sa parehong sandali. Naramdaman niya ito sa matatak na hawak ng kamay nito. May kumpiyansa. Walang panginginig. Ang hawak ngang isang lalaking kakatapos lang gumawa ngang isang mabigat na desisyon. Noong panahon niya, pinamahalaan ni Ricardo Mendoza ang maalan disputes at investment policies para sa siyudad. Daan-daang tao na may magagandang business plans at maanakatagong motibo ang dumaan sa kanyang opisina. Eksperto siyang basahin ang isang tao mula pa sa unang pag-usap. 7 taon na ang nakalilipas. Noong unang pumunta si Carlos Villanueva para hingin ang kamay ng kanyang anak. Matagal na tinitigan ni Ricardo ang magiging manugang ng hindi nagsasalita. Hindi siya tumutol. Ngunit hindi rin siya nakdiwang. Inisip ni Tessa na ayaw lang pakawalan ng ama ang kanyang anak. Ngayon ay napagtanto niyang mas marami lang talagang alam ang kanyang ama kaysa sa ipinapakita nito. Sa likod niya ay nakatayo ang kanyang ina, si Carmela. Maliit at nakasuot ng kanyang paboritong bag. Kamukhang-kamuha niya ang inilarawan ni Tessa. Ngunit nakatingin ito sa kanyang anak na may partikular na uri ng pag-alala. Ang uri na sinusubukang itago ng nga ina sa likod ng isang tipit na ngiti, ngunit hindi kailanman ganap na mabubura sa kanilang mamata. Sinubukan ni Tessa na magsalita. Ngunit hindi niya makilala ang sariling boses. Masyadong mahina, masyadong marupok. Anak, pag-ulit ng kanyang ama, at sa isang salitang iyon. Nakapalop ang lahat. Ang pag-unawa. Ang ibinahaging sakit na aktibo niyang pinipigilan. At isang bagay na kasing tibay ng bakal. Isang desisyon na ginawa ng walang bahid ng pagdududa. Turuan natin siyang leksyong hinding-hindi niya makakalimutan. Lumingon siya pabalik kung saan nakatayo si Carlos. Nasa malapit na siya sa automatic doors. Tuwid ang likod. May kumpiyansa. May. Ibinubulong ang babae sa kanyang tainga. Nakangiti siya. Dumaan sila sa loop ng 30 talampakan mula kay Tessa, at hindi man lang siya lumingon sa kanyang likuran. Wala siyang naramdaman. Hindi niya naramdaman ang kanyang asawa, ang kanyang biyenang lalaki, o ang kanyang biyenang babae. Wala ni isa sa mga tao na ang simpleng paglapit pa lang ay dapat nang nagpaalarma sa kanyang dibdib. Iyon marahil ang pinakamasakit na realisasyon sa lahat. Kung lalapitan mo siya ngayon, sabi ang kanyang ama. Ang boses nito ay mababa at matatag. Sasabihin niyang katrabaho lang siya. Isang business meeting. Sasabihin niyang nababalik ka at gumagawa lang wento. Gagawa kang eskandalo sa publiko. Babaliktarin niya ito. Gagawin kang hysterical na asawa. At kukunin niya ang kontrol sa kwento. Ang malalaking katulad niya ay master sa ganyan. Nakakita na ako ngang doso-doso ng ganyan sa karera ko. Tumatakbo sila gamit ang emosyonal na reaksyon ang ibang tao. Parang panggatong ito sa kanila. Natahimik si Tessa. Pinanood niya ang 2 bulto na humalo sa keringkang ng mataw malapit. Sa mga glass doors at maglaho sa gabi ng Maynila. Hindi natin kailangan ng eskandalo. Patuloy ng kanyang ama sa pantay. Natono na parang nakpapaliwana. Ng isang pangunahing problema sa logistik. Kailangan natin ng isang tiyak na atake sa tamang lugar sa tamang oras, na walang ingay. Sa wakas ay sabi ni Tessa. Sa pagkakataong ito, mas matatak na ang kanyang boses. Kakababa niyo lang eroplano. Eksakto. Maikling sagot ni Ricardo habang hinahawakan siya sa siko. Kaya. Hanapin na natin ang sasakyan. Umuwi na tayo. Kumain ng masarap na hapunan. At pagkatapos ay upo tayo at makakaroon ng isang napakakalmado at napakaseryosong pag-usap. Tahimik na niyakap ni Carmela ang kanyang anak. Hindi isang desperadong yakap, kundi isang mahaba at nakpapakatatak na yakap. Hindi umiyak si Tessa. Nakatayo sa gitna ng maingay na Naya Terminal 3 Arrivals Area. Naramdaman niya ang isang bagay sa loob niya na unti-unti at malamig na nagsisimulang ayusin ang sarili. Hindi ito nawawasak. Ni-restructure ito. Parang isang matataas na gusali na pamamaraang ginigiba sa bawat palapak ng walang kahit isang pasabog.
Lumabas sila sa ibang exit. Matagal nang wala si Carlos at ang kanyang kasama. Hindi na nag-abala si Tessa na maghanap sa pilangam ga taxi para sa kanila. Nahanap niya ang kanyang SUV sa parking garage, ikinarga ang mamaleta ng kanyang mamagulang sa trunk, at umupo sa driver's seat ng ilang minuto. Ang sulok na iyon ng garahe ay halos walang laman. Nailawan lamang ng isang kumikislap na fluorescent light na nagbibigay nakakasakit na dilaw na liwanag. Alam mo ba? Malumanay na tanong ng kanyang ina mula sa likurang upuan. Hindi. Sabi ni Tessa. At ito ang toto. May mga naramdaman. Ang tono nga nakaraang buwan ay tila mali. Masyadong maraming text na mag-overtime ako. Ang paraan kung paano siya huminto sa pag-usap tungkol sa kanyang negosyo ng detalyado at kasabay nito ay huminto sa pagtatanong tungkol sa buhay niya, pero hindi niya alam. Dahil ayaw niyang malaman. Isa pa itong mahirap na katotohanan na pinayagan niyang tanggapin para sa pinakaunang pagkakataon. Mabuti at hindi mo alam? Sabi nga niyang ama mula sa passenger seat. Ibig sabihin hindi ka pumirma sa kahit ano sa bukso na emosyon. Tiningnan siya ni Tessa. Anong ibig mong sabihin? Pag-usapan natin bukas. Sa gayon, magmaneho ka na lang. Walang nagsalita sa biyahe pa uwi. Nakatingin ang kanyang ama sa bintana habang pumapasok sila sa Skyway. Pinapanot ang paglapit ng skyline ng siyudad. Ilang taon na siyang hindi nakakapunta sa Maynila. Ngunit hindi niya ito tinitingnan ng may nostalgia. Tinitingnan niya ito gamit ang mapanuring mata ngang isang auditor na sinusuri ang isang paluging asset mula sa likuran. Ipinatong ng kanyang ina ang isang tahimik na kamay sa balikat ni Tessa. Bahagyang hinihigpitan ang hawak tuwing kukurba ang sasakyan. Mayos na nagmaneo si Tessa. Humihinto sa bawat red light pagdating nila sa siyudad. Namamangga kung gaano ka-normal nagsimula ng araw na ito. Kape, mga corporate email, listahan ng bibilhin sa grocery, mga planong magluto ng kare-kare para sa kanyang ama. Nang pumasok sila sa parking garage ang kanyang gusali, tumunog ang kanyang telepono. Text mula kay Carlos. Hey, kumakain ng dinner kasama ang nga partner. May meeting bukas ng umaga. Tatawagi ako pag ikatapos. Kiss. Binaza ito ni Tessa. Ibinusan niya ang telepono sa kanyang bag, bumaba ang sasakyan at binuksan ang trunk. Ako na. Sabi ng kanyang ama. Okay. Sagot niya. Kinuha ni Ricardo Mendoza ang dalawang mabibigat na maleta at naglakad patungo sa elevator. Tuwid ang likod. Kalkulado ang hakbang. Ang ekspresyon niya ay napakahirap basahin kaya walang sinuman ang makakapaginala na isang oras lang ang nakalipas ay nakasaksi siya ng isang bagay na panimulang nagbago sa pananaw niya sa kanyang manugang mula ulo hanggang paa. Tumawag si Carlos noong Miyerkules ng gabi bandang 8:00 PM. Kakatapos lang maglikpit ni Tessa nga hapagkainan. Nahuhugas ng pinggan ang kanyang ina sa lababo. Habang ang kanyang ama ay nakaupo sa armchair malapit sa bintana, umiinom ng kape at may binabasa sa kanyang telepono. Nang lumabas ang pangalan ni Carlos sa screen, natigilan si Tessa ang isang saglit. Pagkatapos ay sinagot niya ito at naglakad palabas sa pasilyo. Dahan-dahang isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Sumandal siya sa pader at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Hey, sabi ni Carlos. Mukha siyang pagod pero parang isang lalaking maranggal na nagtitis sa isang mabigat na pasanin. Kamusta na diyan? Okay lang. Pantay niyang sagot. Kamusta ang mga meeting? Ang hirap kausap ng mga supplier. Nagpapatumpik-tumpik. Hindi kami makasundo sa presyo. Malamang abutin pa ngang 1 o 2 araw. Pagod na ako. Tumigil siya sandali. Mismo na ba ako? Kinakaya ko naman! Sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi mas mainit o mas malamig kaysa sa mga nakaraang buwan. Ito ay eksakto kung paano siya nakikipag-usap sa kanya. Kamakailan sa bahaging iyon kung saan walang anumang sinasabi nila. Sa isa't isa ang bumubuo. Sa isang tunay na pag-usap, puro na lang pagpapalitan ngang walang kwentang formal na mga salita. Pinakinggan niya ang boses nito at napagtanto kung gaano ito kabilis magsinungaling ng walang kahirap-hirap. Walang pagkautal. Walang pag-alinlangan. Walang nakatagong tensyon. Pakinggan siyang parang isang lalaking matagal na itong ginagawa. Sanay na siya rito. Sige, tatawag ako bukas. Good night? Good night? Sagot niya.
At binaba ang tawag. Tumayo siya sa madilim na pasilyo habang mahigpit na hawak ang telepono. Hindi man lang siya nagtanong kung kamusta ang araw niya. Hindi siya nagtanong kung ano ang kinain niya sa hapunan o kung may nangyaring kawili-wili. Wala siyang tinanong kahit ano. Nilagyan lang niya ng check ang isang kahon sa kanyang mental na to-do list. Tawagan ang asawa. Tapos na. Ibinusa ni Tessa ang telepono at naglakad pabalik sa kusina. Siya? Malumanay na tanong ng kanyang ina. Hindi inaangat ang tingin mula sa mabulang tubig. Siya. Kumpirma ni Tessa habang kinukuha ang pamunas ng pinggan. Hindi nagtanong ng kahit ano ang kanyang ama. Matagal na siyang nakabuo ng sarili niyang konklusyon. Pinatay ni Carmela ang gripo at lumingon upang tingnan ang kanyang anak. Matagal siyang tumingin sa kanya nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Pagkatapos ay niyakap na lang niya siya. Isang maikli, mahigpit, at napakatinding yakap ng isang ina. At pagkatapos ay bumitaw siya. Minsan iyon lang ang tanging magagawa ng isang ina. At iyon ang eksaktong pinakakailangan. Hindi umiyak si Tessa. Hindi sa unang pagkakataon sa loop ng 2 araw na ito. At hindi dahil wala siyang dahilan para umiyak, kundi dahil ang pagluha ay nangangailangan ng pagsuko sa kontrol. At hindi pa siya handang bitawan ang kanyang kontrol sa ngayon. Hindi ngayon, pumasok siya sa master bathroom at nagilamos ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. 34 taong gulang. 7 sa mga taong iyon ay ginugol kasama ang isang lalaki na, sa huli, hindi niya pala kilala talaga. O marahil ay kilala niya. Ngunit tumanggi lamang siyang paksamahin ang mga piraso ng puzzle dahil natatakot siya sa kung ano ang ipapakita ang huling larawan. Tumulo ang tubig mula sa kanyang baba. Ang babae sa salamin ay tumingin pabalik ng may matalim na titik at mahigpit na nakakuyom ng galabi. Hindi siya wasak. Tinitsipon niya ang kanyang lakas. Kinabukasan, Huwebes, bago mahanda si Tessa para sa trabaho, hiniling ngang kanyang ama na maupo muna siya kasama nito saglit. Silang dalawa lang sa kusina, hindi pa lumalabas si Carmela mula sa guest room. Pantay ang pananalita ni Richardo tulad ng isang taong nagsasalita tungkol sa mga bagay na may malaking kahalagahan na nangangailangan ng walang halong emosyon, walang paligoy-ligoy. Nakapangalan sa iyo ang tsondo, panimula niya. Opo, sabi ni Tessa. Iyon ang pinakamatalinong ginawa natin. Regalo niyo. Inilipat sa akin ang titulo bilang deed of donation. Sole ownership. Ako lang. May panggalam ba si Carlos sa anumang papeles na may kinalaman sa ari-arian? Sa titulo, panggalawang sangla? O special power of attorney? Wala. Nakarehistro ang address niya rito. Pero hindi siya nakalista bilang may-ari kahit saan. Tumangon ng maikli ang kanyang ama. Parang isang lalaking nakumpirma ang isang nauna ng teorya. May pinirmahan ka ba sa nakalipas na taon? Magagarantiya. Paksa ngayon sa sangla? Powers of attorney? Aplikasyon para sa joint loan? Umiling si Tessa. Ilang beses niyang pinilit. Panay ang salita tungkol sa pag-refinance ng negosyo niya, pakuha ng joint loan. Sabi niya mas maganda raw ang terms kung dalawa ang income, na mas magiging maluwag ang mabangko. Ilang buwan na ang nakalipas. Nakmungkahi pa siyang kumuha ng home equity loan sa tsondo. Bilang teknikal na hakbang lang para sa 2 o 3 buwang bridge loan. Pero palagi kong ipinagpapaliban. Sinabi ko sa kanya na gusto ko munang maintindihan ang nga papeles, na kailangan kong kumonsulta sa isang independenteng tagapayo. Nainis siya, pero hindi niya ako tahasang pinilit. Nagpigil siya. Salamat sa Diyos at nagdahilan ka, sabi ngang kanyang ama. Inilalapak ang tasang kape sa ibabawng granite na counter. Hindi ito tungkol lang sa magulong pananalapi ng pamilya, Tessa. Ito ay isang estratehiya. Sinadya at kinalkula. Tinitigan siya ni Tessa. Sigurado po ba kayo? Hindi buo. Pero malalaman ko rin agad. Inilabas niya ang kanyang telepono. Mayroon akong lumang kasamahan na pinagkakatiwalaan ko sa loob ng maraming dekada. Si Eduardo Soriano. Isa siyang financial consultant. Mas naiintindihan niya ang corporate debt, credit risks, at mga mekanismo ngang pagkabangkarote kaysa sa karamihan ng mga bank analyst na nakausap ko sa City Hall. Hihilingin ko sa kanya na magsagawa ngang background check sa negosyo ng asawa mo.
Open source intelligence. Mga legal na available na corporate filings. Kung ano lang ang nasa labas para sa sinumang nagmamasid. Mahinang sabi ni Tessa. Kakarating niyo lang. Dito sa siyudad 2 araw na ang nakalipas. Paksang-ayon niya ng walang bahit ng sarkasmo. Pero hindi lang naman 2 araw kitang kilala. At hindi ko rin inobserbahan ang lalaking iyon ng 2 araw lang. Kahit mula sa Dumaguete. Kahit hindi ko alam ang nga detalye. Nakaroon ako ang oras para mag-isip. May mali sa kanya na hindi ko nagustuhan mula pa sa simula. Mula noong gabing pumunta siya para magpakilala, nanahimik lang ako. Ayaw kong manghimasok. Ngayon, hinihiling kong sana nagsalita ako. Walang sagot si Tessa. Walang dapat ireklamo. Walang kwentang makipagtalo sa sarili mong nakaraan. Dumating si Eduardo Soriano nung Biyernes ng hapon. Sinadya ni Tessa na mag-half-day leave. Posibleng manatili sa opisina at magkunwaring mayos ang lahat. Ngunit nakakapagod dito. Ginugol niya ang umaga sa autopilot na nagbubukas ng mga spreadsheet. Sinusuri ang nga numero. Sumasagot sa mga email. Wala man lang napansin ang nakatrabaho niya, ngunit pagsapit ngang tanghali. Alam niyang kung mananatili siya sa kanyang cubicle hanggang 5. No. Guguho siya sa ilalim ng bigat ng sarili niyang pananahimik. Si Eduardo ay isang matipuno at simpleng lalaki na nasa huling bahagi ng 40s na nakasuot ng light blue na button-down shirt na walang kurbata. May dala siyang leather folder sa ilalim ng kanyang braso at dinadala ang sarili tulad ng isang lalaking walang anumang kailangang patunayan. Ang kanyang maresulta ang nagsasalita para sa kanya. Binati niya sila ng sandali. Umupo sa hapagkainan. At dumiretso sa usapan. Binuksan niya ang folder. Umupo si Tessa sa tapat niya at nakinig. Ang chain ng nga tindahan ni Carlos Villanueva ay binubuo ng 4 na lokasyon sa papel. Isang umaandar na maliit na negosyo na may cash flow. Sa totoo lang, isa itong kuwang na istruktura na itinataguyot hindi ne aktwal na kita, kundi ne tuloy-tuloy na laro ne pagtatakip ne isang obligasyong gamit ang isa pa. 2 pangunahing wholesale supplier ang may malalaking overdue na invoice. At ang negosasyon para sa extension ay nagkakaproblema. Ang kanyang business line of credit sa bangko ay halos sagad na. Ang counting na titira ay naglalaho na. Ang nirarentahang warehouse sa Bulacan ay nasa isang paborableng lumang presyo na mag-expire na sa loob ng 2 buwan. At nagpahiwatik na ang may-ari na hindi nila irerenew sa ilalim ng lumang kasunduan. Higit pa rito, nabanggit ni Eduardo ang patuloy na negosasyon sa isang angel investor na nililigawan ni Carlos ng ilang linggo. Hindi pa nangangako ang investor. Humihingi sila ng mas maraming dokumento. Pinapabagal ang due diligence. Baka naman dumadaan lang sa hirap? Tanong ni Tessa. Umiling si Eduardo. Ang pagdaan sa hirap ay kapag pansamantala kang walang pondo, pero may solidong pipeline at financial reserves ka. Iba ito, ang punto. Walang reserves dito. Walang financial cushion. At walang mayos na estrateya para kumita. Nabubuhay ang negosyo sa pamamagitan lamang ng pakuhang gagong pondo para mabayaran ang ngalumang utang. Gumagana lang iyon hanggang sa eksaktong sandaling may isang inutangan na tumangging maghintay o tumalbog ang magseke. Pagkatapos ay napakabilis na guguho ang buong house of cards na ito. At hindi na ito mababawi. Naintindihan ba niya ito sa sarili niya? Tanong ni Richardo. Dapat, sagot ni Eduardo. Ang isang taong nagpapatakbo ang negosyo ang ilang taon ay nakikita ang sarili niyang nga balance sheet. Ang tanong ay hindi kung alam niyang lulubog na siya. Ang tanong ay kung ano ang plano niyang gawin tungkol dito. At base sa kinwento mo lang sa akin, Tessa, tumingin siya sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na propesyonal. Walang labis na awa. Plano niyang tapalan ang magabutas gamit ang mga ari-arian ng kanyang asawa. Sa pamamagitan ng paggawa sa iyo bilang guarantor. Pakuhangang pramula sa tsondo na ito, o pakuhangong joint loan gamit ang iyong corporate salary. Malamang kombinasyon ng tatlo. Naging sobrang tahimik ng kwarto. Sa labas. Umugong ang siyudad. Ang mahinang tunok ng mga sirena pababa ng Ayala Avenue. Musika mula sa isang bukas na bintana sa kabila ng kalye. Isang karaniwang maalinsangan na hapon sa Makati. Ganap na walang kamalay-malay sa pagguhong nangyayari sa loob ng apartment. Tiningnan ni Tessa ang nga printout at numerong nakakalat sa mesa. Matagal niyang inisip na ang pamimilit nito tungkol sa kanilang pananalapi ay ang palpak nitong paraan lang ng pahingi ng tulong.
Inisip niya na ang pressure na ginagawa nito ay nakmula sa panlalaking pride at hiya. Ngayon, inilalantat ng ganumerong ito kung ano ang napakahusay na itinago ngang kanyang salita. Walang hiya, mayroon lamang estratehiya. Kinalkula, makakasunod, walang awa. Nasa panganib ba ang tsondo? Tanong niya. Hindi. Matatak na pahayag ng kanyang ama. Wala kang pinirmahan. Legal na sayo ang ari-arian sa pamamagitan ng deed of donation bago ang kasal. Isa itong paraphernal property, hindi bahaging conjugal asset. Kahit magiwalay kayo, hindi niya ito magagalaw maliban kung mapatunayan niya na nahaluan. Itong praniyo bilang mag-asawa, na hindi niya magagawa. Napakatibay ngang posisyon mo sa tsondo. Ido-double check ko ang madetalye sa isang abogado sa family law sa Pilipinas, dagdag ni Eduardo. Pero tama si Richardo. Wala kang dapat ipag-alala sa bahaging iyon. Ano na ang susunod? Tanong ni Tessa. Nakpalitan ng maikling tingin ang kanyang ama at si Eduardo tulad ng dalawang general na pinalansa na ang plano sa labanan. Walang biglaang galaw, sabi ni Ricardo. Umakto ka ng ganap na normal sa bahay. Huwag mong ipahalata na nakita mo siya sa Naya. Huwag kang pumirma ngang kahit isang pirasong papel sa ilalim ng anumang dahilan. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo sa nakalipas na ilang buwan at maghintay. Maghintay para saan? Maghintay na umabot sa kritikal na punto ang sitwasyon niya. Pantay na sagot ni Eduardo. Mangyayari ito sa loob ngang ilang linggo, hindi mas tatagal pa run. Hindi na natin kailangang mag-imbento o gumawang kwento. Ang kailangan lang nating gawin ay siguraduhing makita ang akwal at walang pagtakip na katotohanan ng mataong nagbubulag-bulagan. Ang mainutangan niya, ang kanyang supplier, ang potensyal na angel investor na iyon, kung makakatanggap, silangang tumpak at beripikadong impormasyon tungkol sa kanyang risk profile. Gagawa silangang sarili nilang desisyon. Walang sinuman ang obligadong pondohan ang isang lumulubok na barko. Legal ba yon? Tanong ni Tessa. Ganap na legal. Sabi ngang kanyang ama. Walang pangingikil. Walang blackmail. Walang maduming taktika. Ginagamit lang natin kung ano na ang nariyan. Toto ang mautang niya. Hindi tayo ang gumawa nito. Titigil lang tayo sa pagtulong sa kanyang itago ang maito. Natahimik si Tessa. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang lalaking lumipat papunta rito, at sa loob ngang wala pang 48 oras, ay nasuri at binaklas ang ilusyong ilang taon niyang hindi pinansin. Hindi dahil bulag siya, kundi dahil pinili niyang maniwala sa kanyang asawa. Iyan ang nangyayari kapag ibinabahagi mo ang buhay mo sa isang tao. Aktibo mong nilalabanan na isipin ang pinakamasama tungkol sa kanila. Hindi ito katangahan. Ito lang ang mabigat na presyo ngang maling pagtitiwala. Sige. Sa wakas ay sabi niya. Gagawin ko kung ano ang sabihin niyo. Nagdala ang kanyang inang ang isang tray ng kape. Ibinaba niya ang mata sa nang walang ingay at umupo sa tabi ng kanyang anak. Hindi siya nagsalita. Nye kahit isang salita. Naroon lang siya sa parang walang kondisyon na tanggilang magagawa. Nye kemege taong tunay na nagmamahal sa iyo. Padilim na sa labas. Lumilipat na ang siyudad sa karaniwang ritmo nito sa gabi. Ang nga headlight na tumatama sa kalsada. Ang liwanag ng maposte. Ang malayong ugong ng downtown. Walang nagbago sa labas. Sa loob ni Tessa. Gayunpaman, may isang bagay na naktapos sa istruktural nitong pagbabago. Hindi nawala ang sakit. Nakaupo ito sa ilalim ng kanyang matadyang ng mapurol at palagian. Ngunit hindi na ito ang persang naktutulak. Ang persang naktutulak ngayon ay isang bakay na hanap na kakaiba. Malamig. Nakatutok ng husto. Determinado. Pakiramdam nito'y kahandaan. Umuwi si Carlos nung Sabado NG gabi. Mukha siyang masigla. Ibinaba niya ang kanyang leather weekender bag sa pinto na nagpapalabas ng aura ng isang lalaking. Kakatapos lang manalo sa isang nakakapagod ngunit lubos na matagumpay na round ng negosasyon. Sinalubong siya ni Tessa sa may pintuan. Umalis na ang kanyang magulang gaya ng eksaktong pinlano. Hindi nila kailangan ng dagdag na saksi para sa unang bahagi. Hayaang manatili ang ilusyon ng pagiging normal. Miss na kita, sabi ni Carlos habang niyayakap siya. Siguradong pagod ka. Sagot ni Tessa. Hindi siya lumayo. Tumayo siya ng tuwid. Hinayaan ang yakap. Nagulat kung gaano ito kadali. Dati niyang inisip na kung sakaling malaman niyang pinagtaksilan siya.
Hindi man lang niya makakayang tingnan ang tao nang hindi nanginginig. Pero kaya na niya ngayon dahil tinitingnan niya ito sa isang ganap na makaibang pananaw. Hindi bilang asawa kundi bilang isang kalaban na kailangan niyang bantayan ng maigi hanggang sa dumating ang oras na umatake. Isa itong klinikal, halos profesional na paglayo. Parang tumititik sa isang komplikadong pagkakamali sa isang financial audit na kailangang lutasin ng maingat. Walang mali. Nang walang kahit isang error. Sa unang linggo pagkatapos niyang bumalik. Kalmado si Carlos. Uuwi siya mula sa opisina. Kaswal na nakukwento tungkol sa mga balita sa negosyo tulad ng isang lalaking sanay sa isang asawang hindi masyadong nakikialam. Nakinig si Tessa. Napansin niya ang malalalim na pagpaus na dati niyang hindi pinapansin. Napansin niya kung gaano siya kahusay umiwas sa mga partikular na detalye tuwing pera na ang pinag-usapan. Inaayos lang ang ilang bagay. Medyo gipit ang cash flow ngayong quarter. Pero malalampasan din natin. Iyon ang sasabihin niya. Retorika iyon ng isang lalaking desperadong bumibili ng oras. Samantala, tahimik na nagtatrabaho si Eduardo Soriano. Methodikal. Tahimik. Ang unang domino na gumalaw ay isa sa mga pangunahing supplier. Isang malaking wholesale distributor na katrabaho ni Carlos sa loob ng 3 taon. Sa pamamagitan ng kanyang malawak na koneksyon sa negosyo sa Maynila, Mangga na siniguro ni Eduardo na marinig NN Regional, direktor ng distributor, ang EMEDA, bulung-bulungan tungkol sa kadudadudang kakayahang magbayad en retail chain ni Carlos. Iminungkahi lang niya na baka gusto nilang kumuhang updated na credit report at tutukan ang nga post-dated checks bago aprubahan ang susunod na net 60 payment extension. Ang regional director ay isang pragmatikong tao. Matagal na siya sa wholesale at nakita na niya ang napakaraming makikinang na impreyong retail na bumabagsak sa loob ng isang gabi. Hindi na niya kailangan ng maraming kumbinsihan. Sapat na ang isang pahiwatig. Humingi siya ng updated at audited na financials kay Carlos at sinabing hindi nila tatanggapin ang seke kung hindi pa nakiklear. Nagbigay si Carlos ng madokumento na mukhang okay sa panlabas. Ngunit sa ilalim ng bagong pagsusuri, inilantad nga ito kung gano mismo ang nakita ni Eduardo. Naglalakihang megabutas na tinatakpan nga short-term extension. Gumawa ng mabilis na corporate decision ng supplier. Binawi nila ang extension at humingi ng 50% upfront payment para sa susunod na delivery at cash basis na lang para kay Carlos. Nangangahulugan ito ngang agarang nakakaparalisang kakulangan ng working capital sa pinakamalalang posibleng oras. Ang pangalawang domino ay ang landlord ng warehouse. Hindi siya direktang tinawagan ni Eduardo. Gumawa lang siya ngang ilang pagtatanong sa pamamagitan ng nga real estate broker sa Bulacan at ang impormasyon ay natural na nakarating sa may-ari. Ang may-ari, isang maingat na commercial property manager, ay biglang binanggit ang pag-renew ang kontrata isang buwan ng maaga. Inilatak niya ang nga bagong tuntunin. Kasalukuyang presyo ang merkado. Walang lumang diskwento. Sinubukan ni Carlos na makipagtawaran. Nangangako ang pag-unlad at katatagan. Ngunit walang patunay sa pinansyal. Naging walang kwenta ang kanyang nga salita. Kasabay nito, ang angel investor na nililigawan ni Carlos ng higit sa isang buwan ay nakutos ng isang independenteng forensic audit ng negosyo. Ito ay karaniwang due diligence para sa isang investor. Ngunit ngayon ay partikular na silang nahahanap ng red flag. Inilantat ng audit kung ano mismo ang matatakpuan ng sinumang walang kinikilingan na profesional. Matinding sobrang pakakautang, nakakapinsalang magap sa cash flow, at isang hindi mapapanatiling pag-asa sa pag-ikot ng utang. Pinahinto ngang investor ang proseso. At tumagal ang pahinto. Lahat ng ito ay hindi nangyari sa loob ng isang araw. O kahit sa isang linggo. Halos 3 linggo ang lumipas mula nang bumalik si Carlos mula sa kanyang biyahe bago siya talagang simulang durugin ng pressure. At doon nagbago ang mga pag-uusap niya tungkol sa pera. Sa una ay pasimple lang, halos kaswal. Kumakain sila ngang hapunan noong Miyerkules ng gabi. Nagsasalita si Carlos tungkol sa mga issue sa supply chain. Pagkatapos, na parang naisip lang bigla. Sinabi niya, alam mo, hindi pa natin talaga pinagsasama ang mga asset natin bilang mag-asawa. Siguro dapat nating pagsamahin ang mga pagsisikap natin.
Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tessa. Hindi inaangat ang mga mata mula sa kanyang plato. Aba, sa negosyo. Alam mo naman kung paano, pero pamilya tayo. Makasama tayo rito. May sarili akong karera, mahinahon niyang sabi. Empleyado ako sa korporasyon. Carlos. Hindi negosyante. Tumango si Carlos at iniwan ang usapan para sa gabing iyon. Ngunit 3 araw ang lumipas. Binalikan niya ito. Sa pagkakataong ito, mas naging partikular siya. Binanggit niya ang isang magandang pagkakataon na i-refinance ang isang high-interest na corporate loan. Ngunit kailangan ng bangko ng isang chomaker na may ITR para makuha ang mas mababang interest. Isa lang itong teknikalidad. Maayos niyang ipinaliwanag. Zero na aktual na panganib para sayo. Isang pirma lang sa ibaba. Hindi. Sagot ni Tessa na kasing kalmado rin. Gaya ng palagi kong sinasabi, hindi ako pumipirma ng dokumento sa utang nang walang independenteng legal na payo. Bondari ko yon. Alam mo kung tungkol saan ito. Tessa, bakit natin kailangan ng nga abogado? Negosyo ito ng pamilya. Eksakto kaya kailangan ng abogado? Ang negosyo ng pamilya ay nangangailangan ng pinakamatinding pag-ingat. Natahimik siya. Tumingin siya rito ngang may ekspresyong natutunan na niyang basahin ng perpekto sa nakalipas na buwan. Matinding inis na tinatakpan ng pilit na pagsisikap na pigilan ang kanyang galit. Hindi pa niya napagtatanto na nagbago na siya. Inisip niya na nakmamatigas lang ito tulad ng dati. At inakala niya na ang susunod niyang taktika ang sisira rito. Pinuntirya niya ang tsondo. Isang linggo ang lumipas, inilunsad niya ang isang mahaba, matiyaga, at napakagaling na panghihikayat. Nakahanap daw siyang bangko na nag-alok ng bridge loan program. Kung gagamitin nila ang titulong tsondo bilang kolateral, makakakuha siyang malaking iniksyon ng cash. 6 na buwan pinakamatagal. Sumumpa siya. Babayaran ko ang utang na may mataas na interes. Matatanggal ang pagkakasangla sa ari-arian. Malinis ang lahat. Inilatak niya ang planong ito isang gabi habang nakaupo sila sa sala. Nagsalita siya sa kalkuladong bilis ng isang aktor na nagbibigay ng isang mahusay na ensayong monologo. Nakinig si Tessa. Hindi siya sumingit. Hinayaan niyang tapusin ang bawat pangungusap nito. Ang tsondo ay hindi nakalantat sa mga panganib ngang negosyo mo. Sabi niya nang sa wakas ay huminto ito. Akin itong sariling ari-arian. Pag-ari ko na ito bago pa tayo ikasal at mananatili itong akin kahit ano pa ang mangyari sa kumpanya mo. Kinakausap mo ako na parang hindi mo man lang ako kilala. Sabi niya. May matalim na dulongin na nakit na humahalo sa kanyang boses. Iyon ang tiyak na manipulatibong sakit na idinisenyo para makonsensya ang ibang tao. Kinakausap kita bilang isang taong talagang nagbabasa ng maliliit na letra bago pumirma. Sagot niya. Tumayo si Carlos mula sa sofa at nagsimulang magpalakat-lakat sa sala. Hindi siya sinundan ni Tessa ngang tingin. Patuloy siyang nakatingin sa magazine na nasa kanyang kandungan. Nararamdaman niya ang matalim nitong titih na nakatunaw sa kanya. Ngunit hindi niya inangat ang kanyang ulo. Ito rin ay isang kasanayang pinatalas niya. Huwag pakainin ang reaksyon niya. Gutumin siya sa gulo na kanyang hinahanap-hanap. Habang ang tahimik at walang dugong digmaang ito ay nagngangalit sa loob ng apartment. Tinatawagan ni Tessa ang kanyang mamagulang ilang beses sa isang linggo. Kinakaya mo pa ba? Tanong ang kanyang ina isang gabi. Kinakaya ko. Sagot ni Tessa. Mahirap ba? Oo. Pero hindi sa paraang inaasahan ko. Tumigil siya. Nagahanap ng mga tamang salita. Alam niyo ba kung ano ang pinaka-nakakapagtaka? Ayaw. Ko man lang umiyak. Gusto ko na lang matapos ito. Gusto ko lang na bumalik sa ayos ang lahat. Pabalik din. Maalumanay na sabi ni Carmela. Sa loob ng 7 taon. Kinumbinsi ko ang sarili ko na normal lang ang lahat. Na nai-stress lang siya, na mahirap ang negosyo, na dumadaan lang tayo sa mga problema tulad ng ibang mag-asawa. Pero ang totoo, ayaw. Ko lang tanungin sa sarili ko ang mga totoong tanong dahil natatakot ako sa mga totoong sagot. Hindi mo kailanman kasalanan na pinili mong magtiwala sa isang tao. Sabi sa kanyang nganyang ina. Tumingala si Tessa sa kisame. Alam ko po, pero hinding-hindi na ako matatakot sa masagot muli. Hindi na nagdakdang kahit ano ang kanyang ina. Sumang-ayon na lang siya. Sa lahat ng ito, hindi nagbigay si Tessa kay Carlos ng kahit isang clue.
na alam niya ang tungkol sa paliparan. Walang pahiwatig, walang matatalim na titik, walang sarkastikong komento. May mga pagkakataong gustong-gusto na niyang isigaw ito sa kanya, lalo na kapag nagiging sobrang mayabang siya o kapag papasok siya sa home office para kumuha ng pabulong na tawag sa telepono, akalang hindi siya maririnig. Ngunit sa tuwing umaangat ang pagnanasang iyon sa kanyang lalamunan, naalala niya ang boses ng kanyang ama sa naiya. Isang tiyak na atake. Walang eskandalo. Kaya, pinigilan niya ang kanyang dila. Si Vanessa Reyes, samantala, ay nakakaramdam din ngang pagbabago, bagaman ngang isang napakaibang uri. Mas madalang na siyang tawagan ni Carlos at ang kanilang palihim na pagkikita, sa mga mamahaling hotel sa Makati ay umunti. Patuloy itong nangangako sa kanya na malapit nang matapos ang mga bagay-bagay, na maayos din ang lahat. Na kailangan lang niya ng kaunti pang pasensya. Nahintay si Vanessa. Bata pa siya. Napaka-atratibo. At may napakasimpleng sukatan para basahin ang mga lalaki. May pra ba siya o wala? Dati ay may pra si Carlos. O sa halip, ang kapanipaniwalang ilusyon nito. Ngunit ang magabitak sa ilusyong iyon ay nagiging malinaw na. Napansin niya kung gaano siya kairitado. Napansin niyang huminto siya sa paggawa ng malalaki at walang hirap na pangako tungkol sa kanilang hinaharap. Ang mismong kumpiyansa na humikayat sa kanya papunta sa lalaki noong una. Ngayon ang boses nito ay nagtataglay ang malinaw na tono ang isang lalaking nakmamakaawa para sa pagpapalawik ang oras. Hindi ito direktang nakmamakaawa sa kanya. Ngunit medyo matagal bago siya sumagot sa mga text. Minsan hindi na siya sumasagot hanggang sa susunod na araw. Napansin ni Carlos ang kanyang paglayo at ikinagalit niya ito. Ngunit nakatali ang kanyang makamay. Wala na ang kanyang maalas at wala siyang bagong magagamit. Hindi nakmamadali si Vanessa na gumawang gramatikong pag-alis. Sanay siyang maghintay hanggang sa humupa ang alikabok upang makita kung saan siya nakatayo. Ngunit sa lup-lup niya ay nakapagdesisyon na siya. Sa pagtatapos ni 3 linggo, tinawagan ni Eduardo. Si Richardo Mendoza. Opisyal ng umatras, ang angle investor. Walang dramatikong away sa boardroom. Walang sinunok na tulay. Isang formal na email lang, base sa aming pagsusuri sa pananalapi. Hindi namin nararamdaman na maingat na ituloy ang isang pamumuhunan sa yuktong ito. Magalang, pinal, para kay Carlos. Isa itong nakakawasak na atake mula sa gilid. Ang investor ay naging salbabida niya. Ang perang iyon ang dapat na magtatapal sa mga pinakakritikal na butas at bibili sa kanya ng oras para makagalaw. Kung wala ang perang iyon. Ang masalimuot na kwentong binuo niya sa nakalipas na ilang buwan, ang manegosasyon, ang mapangako, ang mapakaantala ay naglaho na parang bula. Nalaman ito ni Tessa noong Huwebes. Tumawag ang kanyang ama at ipinarating ang balita. Kaya, malapit na? Tanong niya. Malapit na, kumpirma ni Ricardo. Sabi ni Eduardo baka 1 linggo. 1.5 linggo na lang. Kapag umalis ang isang investor, nagdudulot ito ng chain reaction. Mabilis kumalat ang balita sa commercial sector sa Makati. Ang lahat ay natatakot at nakmamadaling kunin kung ano ang sa kanila. Nagsisimula ito ngang isang paguho na hindi niya mapipigilan mula sa loop. Ano na lang ang natitira sa kanya? Mga utang. Tahasang sabi ngang kanyang ama. At isang desperadong pangangailangan na humanap ngang ibang magbabayad sa mga ito. Lalo na dahil malapit na siyang magga-bouncing checks. Ang huling hantungan niya ay ikaw. Ang tsondo mo, ang sweldo mo. Ang pag-usap na sisimulan niya sa susunod na ilang araw, ang magiging pinaka-agresibo sa lahat. Mahanda ka. Handa na po ako, sabi ni Tessa. At binaba ang tawag. Sa sumunod na ilang araw, palakat-lakat si Carlos sa apartment tulad ng isang lalaking may basak na tadyang at nasa matinding sakit. Ngunit hindi makapagdesisyon kung dapat ba niyang aminin na nasugatan siya. Inobserbahan siya ni Tessa nang may malamig na paglayo na kanyang naperpekto. Tuluyan siyang huminto sa pagsasalita tungkol sa kanyang negosyo. Dati, kahit sa masasamang araw, palagi siyang nakakapag-imbento ang positibong kwento. Nag-imbento ang isang komplikadong dahilan kung bakit malapit na raw ang isang malaking payout. Ngayon ay katahimikan na lang. At ang katahimikang, iyon ay mas malakas pa sa sirena. Pagsapit ng Lunes. Hindi man lang siya pumasok sa opisina hanggang tanghali.
Umupo siya sa kitchen island nakatitig sa kanyang telepono. Nag-scroll. Nag-type ng nagmamadaling mensahe. Dindelete ito. Nag-scroll ulit. Ang walang kwenta. Nanginginig na galaw ang daliri ng isang lalaking desperadong nahahanap ngang exit door na hindi naman umiiral. Paalis na si Tessa papunta sa trabaho ang 8. Nol. Nol. M. Tiningnan niya ito habang nagtitimpla siyang kanyang kape sa isang truffle mug at sinara ang nga butones ng kanyang trench coat. Tumingala si Carlos sa kanya. Mag-overtime ka ba mamaya? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot niya. Depende sa trabaho. Tumango siya at ibinaba ulit ang tingin sa screen. Nung Miyerkules. Nag-text si Eduardo kay Tessa. Maikling update lang. Opisyal nang ipinaalam ng bangko kay Carlos na hindi na nila i-renew ang kanyang business line of credit. At may mangilan-ngilang seke. PDCs. Na niya sa supplier ang tumalbog. Hindi lang ito isang suntok. Ito ang kill shot. Kung walang line of credit at tumatalbog ang seke. Walang working capital. Kung walang working capital. Walang inventaryo. Kung walang inventaryo. Walang kita na magtatakip sa kanyang nakakasakal ng overhead. Binasa ni Tessa ang text sa kanyang desk sa kanyang opisina sa Makati. Inilapak niya ang telepono ng nakadapa at bumalik sa quarterly report na kanyang sinusuri. Tinapos niya ang isang pahina. Tapos isa pa. Pagkatapos ay tumayo siya. Naglakad papunta sa break room. Nagsalin ng isang basong tubig. At tumayo sa tabi ng bintana sa loob ng isang buong minuto. Tumingin siya sa ibaba sa mga kalye ng Makati. Mga sasakyan. Mga naglalakad. Mga food cart. Isang perpekto at karaniwang hapon sa siyudad. Walang espesyal. Nang gabing iyon, umuwing talagang wasak na si Carlos sa unang pagkakataon. Pumasok siya ng tahimik. Inihagis niya ang kanyang masusi sa entryway console. Nakmintis. At kumalakpak sa sahig. Hindi niya pinulot ang maka ito. Naklakat siya ng diretso sa sala. Nilakpasan si Tessa ng bu. At bumaksak sa sofa. Hindi niya inalis ang kanyang sweat jacket. Umupo lang siya ron, nakayuko ang ulo, nakatitik sa alpombra. Nakatayo si Tessa sa pintuan ng kusina, pinapanot siya. Naghihintay, sa edad na 37. Nakasanayan ni Carlos Villanueva na magpalabas ng isang tiyak na bersyon ng kanyang sarili sa mundo. Ang lalaking may kontrol. Ang lalaking palaging may backup plan. Isang makinis na pag-ikot. Isang hindi tinatablang argumento. Ang imaheng iyon ay nagbigay sa kanya ngang kanyang pinakamahalagang pag-ari, ang pakiramdam ngang pagiging palaging isang hakbang na nauna sa lahat. Ngayon na nakatingin sa kanya, nakita ni Tessa ang isang lalaking wala ng hakbang na matitira. Walang pag-ikot na natitira. Isang bundok na lang na utang. Tumabok ng hatseka. At isang ubos ng bank account. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi nilalakasan ang boses. Ang bangko. Inalis na ng tuluyan ang line of credit. Naintindihan ko? Sabi ni Tessa. Ang boses niya ay perpektong flat. Inangat ni Carlos ang kanyang ulo. Mayroong isang bagay sa tono niya na nagpasiklap ngang apoy sa kanya. Masyado itong kalmado. Masyadong pantay. Ganap na walang awa. Naiintindihan mo? Inulit niya. Yan lang ang sasabihin mo? Anong gusto mong sabihin ko? Tumayo siya. Nagsimula siyang magpalakat-lakat sa silid, mabilis, nagmamadali. Tulad ng isang lalaki na kailangang manuntok para lang hindi mapunit ang sarili niyang balat. Tessa, kailangan kong tulong mo. Seryoso na ito. Tingnan mo ako. Kailangan nating isang laang tsondo. 6 na buwan. Ilalabas ko ang pera. Babayaran ko ang mapinaka-agresibong, naniningil at poprotektahan ko ang sarili ko sa kasong BP22. Bouncing checks law. Makikipag-ayos ako ng bagong termes sa mga supplier. Hahanap akong bagong backer. Kailangan ko lang oras. Hindi. Sabi ni Tessa. Hindi mo man lang pinag-isipan. Matagal ko na itong pinag-isipan. Ang sagot ay hindi. Tumigil si Carlos ng diretso sa harap niya. Matagal siyang tinitigan na parang nakatingin sa isang estranghero na nakasuot ng mukha nga asawa niya. So, hahayaan mo na lang akong malunod? Hindi. Tumanggi lang akong itali ang sarili ko sa lumulubok mong barko. Magkaibang bagay yon. Asawa mo ako. Kaya nga eksaktong hindi ako magiging guarantor para sa mga corporate na utang mo.
Tumalikod siya at naglakad pabalik patungo sa kusina. Sinundan niya ito. Kalmadong tumayo si Tessa sa tabi ng Marble Island. Hindi gumagalaw. Nararamdaman niya ang init na nakmumula rito. Ang napakalinaw na galit. At binigyan niya ito ngang wala kahit ano bilang kapalit. Iyon marahil ang pinakanakakawasak na taktika sa lahat. Ang ganap na pagtanggi na makisali. Ang pagtanggi na gumanap bilang hysterical at apektadong asawa. Kailangan ko ang kapital. Sa wakas ay ungol niya. Tuluyan nang natanggal ang maskara. Nawala na ang kaakit-akit na pagpilit. Isa na lang itong brutal na utos na isinampal sa counter. Nagtatrabaho ka. May maganda kang credit at mataas na sweldo. Kumuha kang personal loan. Hindi. A-approvean kanila para sa malaking halaga. Hindi, Carlos. Ito ang pamilya natin. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumuputok na parang latigo. Sa unang pagkakataon sa buong pag-usap. Nawalan na siyang kontrol sa sarili. Hindi ka pwedeng tumayo lang diyan at panuorin ang lahat ng itinayo ko na bumagsak. Hindi ako ang nagtayo nito, mahinang sabi ni Tessa. At hindi ito bumabagsak ngayon. At hindi ito dahil sa bangko. Natigilan siya. Tumingin siya sa kanya na may nagpapanik na ekspresyon ng isang lalaking napagtatanto na ang lupang kinatatayuan niya ay isa palang patibong. Ngunit huli na ang lahat. Anong ibig sabihin nun? Tanong niya. Bumaba ang boses sa isang mapanganib na bulong. Ibig sabihin. Matagal nang sirang-sira ang negosyo mo bago pa man ang nakalipas na ilang buwan. Sagot niya. Malamig at matatag ang boses niya. At mas alam mo yan kaysa sa akin. Hindi sumagot si Carlos. Naglakad siyang muli ng mabagal pabalik sa sofa at umupo. Ang bali at agresibong enerhiya na naktulak sa kanya kanina lang ay ganap ng naglaho. Mukha siyang naubusan ng hangin. Umupo siya sa katahimikan ng mahabang panahon. Nang sa wakas ay magsalita siya. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng galit. Pakinggan itong halos kaswal. May karapatan. Sige. Hayaan mo na masunok lahat. Walang problema. Mabubuhay na lang tayo sa ipon mo at ibebenta ang mga alahas mo. Sapat na ang nabilhing brilyante sayo nga magulang mo sa paglipas ng mga taon. Asawa kita. Obligado kang suportahan ang asawa mo kapag humirap ang buhay. Ano nga ulit ang kode sa fault? Tumayo si Tessa na perpektong hindi gumagalaw na nakatitik sa kanya. Hindi niya alam kung ano eksakto ang inaasahan niyang marinig. Ngunit sigurado siyang hindi iyon. Hindi iyon ang nakakapandiring at simpleng kabuuan ng kung ano ba talaga ang halaga niya para rito pagkatapos ng 7 taon. Hindi isang partner. Hindi ang pag-ibig ng kanyang buhay. Isang insurance policy. Isang fallback option. Isang item sa spreadsheet na ibebenta sa oras ng pangangailangan. Inakala niya na wawasakin siya kapag narinig niya ito. Inakala niya na magti-trigger ito ng alon ng pihati na hindi niya mapipigilan. Ngunit walang pihati. Walang alon. Mayroon lamang nakakabulag. At kristalinaw na realisasyon na dumarating kapag nasagot na sa wakas ang huling tanong. Sa loob ng 7 taon, kinumbinsi niya ang kanyang sarili na kasal siya sa isang lalaking pagod lang. Na-stress lang, nagdadala lang ng napakabigat na pasanin. Ngayon, nakita niya ito kung ano talaga siya. Hindi na nga niya ito sinusubukang itago padahil naisip niyang hindi na niya kailangan. Ang huling marupok na sinulit na nagugnay sa kanya sa nakaraan ay napatit at nalusaw sa kawalan. Walang sakit. Walang pait. Okay, sabi niya. Narinig kita. Naglakad siya papunta sa kusina. Hinila pasara ang pinto sa kanyang likuran. At tumayo sa tabi ng lababo ng ilang minuto. Tumingin siya sa bintana. Madilim na ngayon. Ang maposte nga ilaw sa ibaba ay kumikislap at nabuhay. Sa kabilang kalye, isang matandang babae ang nakaupo sa bangko habang ang kanyang golden retriever ay inaamoy ang kalsada. Isang napakakaraniwang eksena. Kinuha ni Tessa ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at nag-text sa kanyang ama. Oras na. Dumating ang sagot ng wala pang 1 minuto. Naintindihan ko. Kami na ni Eduardo ang bahala. Halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kakaiba. Halos pisikal na adrenalin ng kabuuang linaw. Ang kanyang mainiisip ay matalim, maikli, at taktikal. Ano ang kailangang gawin? Sa anong pagkakasunod-sunod? Paano eksakto? Kinabukasan ng umaga, Huwebes, nakipagkita siya kay Eduardo Soriano sa isang tahimik na cafe malapit, sa isang boutique hotel sa Makati.
Ikunuwento niya ang pagtatalo nila ng nakaraang gabi. Kalmadong tinanggal ang hindi kinakailangang emosyonal na detalye. Nang ulitin niya ang utos ni Carlos na ibenta ang kanyang nga alahas para pondohan ang buhay nito, hindi umimik si Eduardo. Bahagya lang niyang tinaas ang kanyang makilay ngang isang saglit. Ang hitsura ngang isang profesional na napatunayan ang kanyang magpinakamasamang palagay. Dumiretso sa negosyo si Eduardo. Ang sitwasyon niya nitong umaga ay terminal na. Inalis na ng bangko ang credit line. Maraming suppliers ang naghahanda ng formal na reklamo dahil sa bouncing checks. BP22. Humihingi ng upfront cash ang primary distributor niya na wala siya. Ang landlord ng warehouse ay nagbigay ng notice para sa pagtaas ng upa o pagpapalis. Base sa projections ko, mayroon siyang ilang araw na lang bago magsimulang tumama ang mga kaso mula sa mga inutangan. Kapag nagsimula yon, hindi na mapipigilan ang pagguhoong bankruptcy, maliban kung may sasaluhin siya at magliligtas sa kanya. Pahayag ni Tessa. Eksakto. Kumpirma ni Eduardo. Pero sinunok na niya ang matulay niya. Alam mga business contacts niya na radioactive siya ngayon. Walang magpapautang sa kanya ngang kahit isang kusing ng walang kolateral. Na-corner na siya ng tuluyan. Tumingin si Tessa sa labas ng bintana ng kafe sa abalang kalsada ng Makati. Ang kanyang mukha ay ganap na neutral. Walang tagumpay. Walang pride. Pakmamasit lang. Kailangan ko ng abogado? Sabi niya, yung pinakamagaling na kilala mo para sa paghihiwalay na may malaking away sa ari-arian. Mayroon ako. Agad na sabi ni Eduardo. Isang palaban. Pwede ka niyang kausapin bukas ngang 11. Como somo M. Kung pwede ka. Pwede. Ang abogado ay isang matalim at maayos manamit na babae sa kanyang early 40s na nagsasalita ng detalyado. Kinausap niya si Tessa sa isang modernong opisina na nakatingin sa skyline ng Makati. Nakinig siyang mabuti. Hindi sumingit. At nagtanong lamang ng napakapartikular at malalalim na katanungan. Profesional, klinikal. Nirepaso niya ang deed of donation ng Chondo. Ang madokumento mula sa mamagulang ni Tessa. At ang ma-ITR. Matapos ang 20 minuto, ibinigay niya ang konklusyon na alam na ni Tessa. Ngunit kailangang marinig sa isang opisyal na legal na dokumento. Ang kondo ay sarili. Mong hiwalay na parafernalia property. Ibinigay ito sa iyo bilang regalo bago ang kasal at ang titulo ay hindi kailanman nahaluan. Walang panganib. Bukod dito, hindi ka pumirma sa kahit anong corporate guarantee para sa negosyo niya. Wala kahit isa. Kumpirma ni Tessa. Tumango ang abogado at inilatak ang masusunod na hakbang. Gagawa tayo ng petisyon para sa legal separation upang maprotektahan agad ang iyong mga ari-arian at formal na paghiwalayin ang inyong mga pananalapi. Paliwanag ng abogado. Kasabay nito, ihahanda natin ang kaso para sa annulment. Alam nating abutin ng ilang taon ang annulment sa Pilipinas. Pero ang mahalaga ngayon ay maputol ang akses niya sa yaman mo at makuha mo ang eksklusibong pagmamay-ari ng bahay mo. Dahil ang Chondo ay sarili mong ari-arian, magpapadala tayo ang demand letter to Fakate sa kanya ngayon din. Nagsulat si Tessa sa kanyang planner. Namamangha kung gaano kasurreal pakinggan ang mga legal na termino. Legal separation. Demand to vacate. Parafernalia property. 7 taon ng isang buhay na naramdaman o kahit paano. Ay mukhang totoo na, sa huli, ay nawi sa isang bunton ng mas standard na forma, petsa, pirma, at notaryo. Hindi ito isang trahedya. Isa lang itong katotohanan na sa wakas ay tinitingnan niya ng walang kurap. Tawagan mo ako kapag handa ka ng umpisahan. Sabi nga abogado habang sila'y nakakamay. Kaya kong ihanda ang mga ifa-file sa loob ng 48 oras. Nung Biyernes ng gabi, sinubukan muli ni Carlos. Sa pagkakataong ito, walang galit, walang pambubuli. Mahinahon siyang nagsalita. Halos nagmamakaawa na siya. Sinabi niyang nakahanap siya ng isang pribadong nagpapautang. Walang bangkong sangkot, walang hinihinging kolateral sa lupa. Pirma lang ng personal guarantor. Hindi. Sabi ni Tessa. Tessa, nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi. Natahimik siya ng tuluyan. Tumayo siya at pumasok sa kabilang kwarto. Kalahating oras ang lumipas. Narinig ni Tessa na may kausap ito. Sa telepono. Pabulong, nagmamadali. Desperadong magabulong. Pagkatapos ay patay na katahimikan. Sa mga araw na iyon,
Huminto na si Vanessa Reyes sa pagsagot sa mga tawag ni Carlos sa unang ring. Minsan hindi na talaga siya tumatawag pabalik. Napansin ito ni Carlos. Ngunit hindi niya ito makompronta dahil wala siyang panlaban. Maikli lang ang huli nilang pag-usap. Sinabi nitong pagod na siyang mahintay, na ang pagtatago ay hindi na gumagana para sa kanya, at na kailangan niya ng kasiguraduhan. Nangako si Carlos ng kasiguraduhan gamit ang eksaktong parehong walang kwentang mga salita na ginamit niya ng 12-12 ng beses noon. Sinabi lang ni Vanessa, "Okay." Sa tonong isang babaeng nakakaalam na walang anumang magiging okay. Hindi niya na siya tinawagan nito kailanman. Lumipas ang Sabado sa isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Ginugol ni Carlos ang buong araw sa apartment. Palakat-lakat. Nakatitik sa kanyang telepono. Pinaglalaruan ang pagkain. 2 beses siyang lumabas sa balkonahe at tumayo lang doon. Nakatingin sa ibaba sa mga kalsada ng siyudad ng may blanko at guwang. Na mga mata ng isang lalaking naubusan ng kasinungalingang sasabihin sa sarili. Nakatrabaho si Tessa sa kanyang laptop sa kwarto. Lumalabas lang para pumunta sa kusina. Halos hindi sila nakapalitan ng salita. Ang katahimikang ito ay iba kaysa sa karaniwang tahimik na weekend. Hindi ito katahimikan dahil sa pagod o hindi masabing tensyon. Ito ang ganap na pinal na katahimikan na bumababa kapag alam ngang 2 taon na tapos na ang lahat. Ngunit wala pa ring nagsasabi ngang nga salitang iyon ng malakas. Inisip ni Tessa na sa loob ng ilang araw. Ang kondo na ito ay magiging kanya na lang ulit ng buo. Uuwi siya at magiging tahimik, ngunit ibang uring tahimik. Hindi ang nakakakabang katahimikan ng paghihintay ng bombang sasabog, kundi ang mapayapang katahimikan ng isang espasyo na pag-ari mo ng buo. Wala na siyang ibang gusto kundi iyon. Sa ngayon, sapat na ang marating ang dulo ngang kalsada na nagsimula sa naya 5 linggo na ang nakalipas. Noong Lunes ng gabi, tinawagan ni Tessa ang abogado at sinabihang tapusin na ang mapapeles. Matatag ang boses niya. Walang pag-aalinlangan. Ang boses ng isang babaeng ginawa na ang kanyang desisyon linggo na ang nakalipas at nagpapatupad na lang ng huling hakbang. Pagsapit ng 1:00 a.m. Bukas, handa na ang lahat. Sagot ng abogado. Nagpasalamat si Tessa. Binaba ang tawag. At umupo sa katahimikan ngang kanyang kwarto nakatitik sa saradong pinto. Sa likod ng pintong iyon ay ang sala. Nakaupo si Carlos doon. Naririnig niyang nagpapalit-palit itong channel sa TV ng walang patutunguhan. Humihinto. Nagpapalit ulit. Wala siyang pinapanot. Sinusubukan lang niyang punan ng ingay ang katahimikan. Natutunan din niya itong mapansin. Martes ng umaga. Maaga siyang nagising. Nagtimpla siyang kape at ininom iyon ng nakatayo sa tabi ng bintana pinapanot ang siyudad na magising sa ibaba. Tulog pa si Carlos. Naksuot siya ang kanyang pinakamagandang blazer. Kinuha ang kanyang leather bag. At lumabas ngang pinto gaya ngang anumang karaniwang Martes. Walang espesyal. Sa eksaktong 1:00 p.m. Umupo siya sa opisina ng kanyang abogado at tinanggap ang folder. Isang naka-file na kopya ngang petisyon para sa legal separation. Demand to vacate. Ang titulo sa tsondo. Ang nga dokumento. Lahat ay maayos na may tap at organisado. May pirma, selyo, at selyado. Nai-file ng abogado ang orihinal sa Makati Regional Trial Court kaninang umaga. Hawak ni Tessa ang mabigat na Manila folder at tiningnan ito habang iniisip muli kung gaano kakakaiba na ang 7 taon ay pwedeng makasya sa kalahating pulgadang tambak ng papel. Mula sa opisinang abogado, dumiretso si Tessa sa hotel kung saan nakastay ang nga magulang niya. Bumalik sila sa Maynila noong nakaraang gabi para naroon sila sa huling akto. Binuksan ni Ricardo ang pinto ng hotel room bago pa man siya kumatok, na parang nakatayo lang siya sa likod nito. Nakaupo si Carmela sa tabi ng bintana may hawak na saa. Tumingala siya. Ang kanyang nga mata ay punong malalim, tahimik, at matinding pagmamahal ngang ina. Pumasok si Tessa at hinubat ang kawat niya. Umupo siya sa gilid ng armchair. Amoy kape at Philippine Daily Inquirer ang kwarto. Laging bumibili ang papa niya ng pisikal na diaryo kapag nagbibiyahe. Mga lumang nakasanayan mula sa kanyang nga araw sa City Hall. Mas gusto niyang simulan ang umaga na may tinta samga. Daliri kaysa sa umiilaw na screen. May mga bagay sa isang tao na hindi nagbabago kailanman? Naisip ni Tessa. At isa itong ginhawa. Nagyakapan sila. Ngayong gabi na? Simpleng sabi ni Tessa. Tumango ang kanyang ama.
Nasa likuran mo lang ako. Sa loob ng kwarto pero hindi haharang. Hindi ako makikialam maliban kung kailangan. Hindi niyo nakakailanganin po. Sagot ni Tessa. Kaya ko siya. Alam kong kaya mo. Sabi ni Ricardo. Kaya nga tatayo lang ako ron. Tumayo ang kanyang ina. Lumapit. At niyakap ang anak. Iyon ang uri ng yakap na ibinibigay mo sa isang tao bago siya pumasok sa isang bagyo. Mahigpit. Nagpapalakas. Walang hindi kinakailangang drama. Gumanting ng yakap si Tessa ng isang saglit. Saka bumitaw. Handa ka na ba? Malumanay na tanong ni Carmela. Handa na po. At ito ay ang buong katotohanan. Bumalik si Tessa sa opisina at nagtrabaho sa buong hapon nang may ganap at nakatutok na kalmado. Tinapos niya ang 3 pending reports. Sumagot sa 1 dosen ng email. Bumili ng ice latte kasama ang isang katrabahong tiga. Nol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 o ilang penat na kwentuhan tungkol sa politika sa opisina na parang hindi sasabog ang buong buhay niya sa loob ng ilang oras. Walang nakapansin sa kahit ano. Master siya sa pagtago ng kanyang mabaraha. Haksapit na fem. 3 PM. Nag-lock off siya. Naglakad papunta sa kanyang sasakyan. At nagmaneho papunta sa hotel para sunduin ang kanyang ama. Tahimik silang nagmaneho pabalik sa Chondo. Tumingin si Ricardo sa labas ng bintana sa passenger side sa matinding traffic ng rush hour. Nagmaneho si Tessa ng may sanay na kalmado. Inulit ang nasalita sa kanyang isipan. Gawin itong simple. Walang dramatikong talumpati. Ang makatotohanan lang. Nakatayo si Carlos sa kusina nakatitik sa kanyang telepono nang buksan niya ang pintuan. Tumingala siya. At pagkatapos ay nakita niya si Ricardo na pumapasok sa likuran niya. May agad na nagbago sa mukha ni Carlos. Hindi eksaktong takot. Ito ang matinding pagkaalerto. Ang isang na corner na manloloko na napaktatanto na kapag dumating ng walang pasabi ang iyong biyenan, tapos na ang laro. Pa! Sabi ni Carlos. Sinusubukang pilitin ang tono ng kaswal na pagkagulat. Hindi ko alam na nandito kayo sa siyudad. Nandito na ako sa siyudad. Tuloy-tuloy na sagot ng kanyang ama. Hindi siya nakalok ng kamay. Nilakpasan niya si Carlos papunta sa sala at umupo sa armchair malapit sa bintana. Ganap na relax. Parang isang lalaking may hawak ng lahat ng oras sa mundo. Nanatiling nakatayo si Tessa sa kusina sa tapat ng island mula kay Carlos. Kailangan nating mag-usap? Sabi niya. Nakikinig ako. Sagot nito. Bagaman ganap nang nawala ang kayabangan sa boses nito. Kinakabahan siyang nakpalit ng tayo. Alam ko ang tungkol sa naiya. Sabi ni Tessa. Nandun ako 5 linggo na ang nakalipas. Nakita ko kayo ng babaeng iyon na makasabay dumating. Hindi agad sumagot si Carlos. Natigilan siya ng isang saglit. Pabalik-balik ang mamata habang desperadong sinusubukan ng kanyang utak na piliin ang mga opsyon niya. Itanggi. Ipaliwanag. Umatake. Pinili niya ang una. Katrabaho ko siya. Business trip ayon. Nakataon lang na nasa iisang flight kami. Hinalikan mo siya sa bibig sa Arifals Hall. Pahayag ni Tessa. Binitbit mo ang bag niya. Sabay kayong sumakay sa Grab. Katahimikan. Nakatayo ang mamagulang ko sa tabi ko. Dakdak ni Tessa. Walang galit, walang pait. Inilatak lang ang mga ebidensya. Nakita nila lahat ng nakita ko. Kaya. Lakpasan na natin ang kwentong business trip. Dahan-dahang ibinaba ni Carlos ang kanyang telepono sa ibabaw ng marble counter. Tumingin siya sa kanya. Ang desperadong pag-ikot ng kanyang isipan ay tuluyan ng huminto. Hindi na ito mapapaikot. Nakatitik lang siya. Alam ko na Vanessa Reyes ang pangalan niya. Pagpapatuloy ni Tessa. Nagtrabaho siya sa isang branch. At alam kong mas matagal na itong nangyayari kaysa sa 1 buwan. Mas mahabang katahimikan. Alam ko rin ang tungkol sa negosyo mo. Sabi niya. Hindi nanginig ang poses niya. Alam ko ang tungkol sa mga supplier na pumutol na naugnayan sa iyo at magatseke mong tumalbok. Alam ko ang tungkol sa pag-alis ng bangko sa credit line mo. Alam kong umatras ang angel investor. Alam kong eksakto kung gaano kalalim ang utang mo. At alam ko eksakto kung ano ang sinusubukan mong gawin sa akin para sa nakalipas na 5 linggo. Ang biglaang interes sa pinansyal ng pamilya. Ang pagpilit na isanla ang Chondo.
Ang pagpapapirma sa akin bilang showmaker sa Loan. Ang utos na ibenta ang mga alahas ko. Tessa. Singit nito. Mariin ang boses. Hindi pa ako tapos. Pinutol niya ito. Nilalakpasan ang kanyang pagtutol ng may surgical precision. Nagayin ang abogado ko ang petisyon para sa legal separation at ipinadala na ang formal na demand letter to Fakate. Ang kondo na ito ay ang tanging sarili kong ari-arian. Para Fernal. Pag-ari ko. Na ito bago pamantayo magkita at hindi kailanman nagalo ang titulo. Alam mo yan. Hinihiling ko na ipak mo na ang mga gamit mo at umalis sa apartment na ito sa loob ng 1 oras. Tinitigan siya ni Carlos. Mabilis na naglaho ang pagkagulat na pinalitan ng matindi at malamig na galit. Ang galit ng isang narsisis na napagtanto na naisahan siya. Pinlano mo to. Sutsot niya. Akala mo hindi ko nakita kung ano ang nangyayari nitong manakaraang linggo? Lumakas ang boses niya. Mas naging masama. Ang mga supplier. Ang landlord ng warehouse. Ang investor na umatras. Wala ni isa doon ay nagkataon lang. Ginamit ng tatay mo ang mga lumang koneksyon niya. Sa Maynila para isabotahe ako. Patunayan mo. Sabi ni Ricardo mula sa armchair sa sala. Sinabi ito ng mahina ng walang bahid ng pahahamon. Isang imbitasyon. Mabilis na lumingon si Carlos para titigan ng masama ang matanda. Matagal siyang nakatitig kay Ricardo. Ang panga niya ay nakakuyom ng napakahigpit na tumibok ang kalamnan sa kanyang pisngi. Ngunit tumalikod siya muli dahil wala talaga siyang mapapatunayan. Gumawa ang sariling desisyon ang mga inutangan base sa totoong datos. Nagpa-audit ang investor mismo. Wala ring may pakana sa matumalbok niyang seke kundi siya mismo. Walang sinuman ang gumawa ngang illegal. Nagising lang ang mundo ngang pinansyal sa katotohanan na itinago ni Carlos. Narinig mo ba ako? Inulit ni Tessa. Kung hindi ka aalis ng kusa ngayon din, ipapatawag ko ang building security at mga opisyal ng barangay para palisin ka dahil ito ay eksklusibong ari-arian ko. May legal akong karapatan na gawin yon. Nakatayo si Carlos na parang nanigas sa kusina. Sa isang mahabang sandali, ang tanging tunok ay ang ugong ng refrigerator. Pagkatapos ay hinablot niya. Ang kanyang masusimula sa counter at nagdadabok na pumasok sa kwarto. Ibinaksak niya ang pinto. Hindi marahas. Ngunit sapat ang lakas para magbigay ngang mensahe. Tumayo si Tessa sa gitna ngang kusina nakikinig sa mga mabibigat niyang hakbang sa sahig na kahoy. Pagkatapos, ay katahimikan. Tumayo ang kanyang ama mula sa armchair at lumapit sa kanya. Hindi siya nito niyakap, wala itong ibinigay na anumang malalalim na salitang karunungan. Tumayo lang siya balikat sa balikat kasama siya. At iyon ang eksaktong sapat na. Inabot si Carlos ng 1 oras para mag-impake. Gumalaw siya sa paligid nege apartment na may galit at pabigla-biglang magagalaw. Isiniksik niya ang mga damit sa isang malaking gamas na duffel bag. Kumuha ni mga file mula sa desk niya sa home office. Inihagis ang kanyang ma-charger at pangahit mula sa banyo papunta sa isang kit. Nakaupo si Tessa sa sofa sa sala nagbabasa ng magazine o kahit paano ay nagpapanggap. Nanatili ang kanyang ama sa armchair na may nakaka-relax na ekspresyon ng isang lalaking naghihintay sa naantalang flight. Walang nakialam sa kanila. Wala ring nagbigay ng sarkastikong komento. Sila ay 2 tao na talagang nakakaintindi na kapag ang kalaban ay umaatras, hinahayaan mo silang mag-impake ng payapa. Nakinig si Tessa sa mga pamilyar na tunog, ang pagbukas at pagsara ng mga pinto ng kabinet. Ang pag-click ng briefcase. Ang kaluskos ng mga plastik mula sa dry cleaning. Karaniwang mga ingay sa bahay na narinig niya sa loop M7 taon. Ngayon ay dala ng maito ang bigat ng katapusan. Ang mamapagtatapos ay bihirang parang sa pelikula. Nangyayari lang ang maito. Nang sa wakas ay kalat ka rin ni Carlos ang kanyang mabag papunta sa pinto. Huminto siya at nakahawak sa doorknob. Lumingon siya at tumingin kay Tessa. Akala mo nanalo ka? Dura niya. Tingin ko na protektahan ko kung ano ang akin. Pantay na sagot niya. Hindi ito tagumpay. Ito lang ang resulta. Pinuksan nito ang pinto at lumabas. Sumara ang mabigat na pinto sa kanyang likuran. Dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang magazine na hindi naman niya talaga binabasa. Umupo siya sa ganap na katahimikan ng kanyang sala ng mahabang panahon. Hindi siya pinilit ng kanyang ama na magsalita. 20 minuto ang lumipas. Tumunog ang kandado. Pumasok ang kanyang inagamit, ang ekstrang susi na ibinigay sa kanya ni Tessa kanina.
Pumasok si Carmela sa kusina. Nakpakulong tubig para sa taa. At lumabas para umupo sa tabi ng kanyang anak sa sofa. Uminom silang 3 tasa habang lumulubog ang araw sa ibabang skyline ng Makati. Ito yung partikular na oras ng gabi kung kailan lumilipat ang siyudad mula sa matinding enerhiya ng araw patungo sa kumikinang na liwanag ng gabi. Para sa ilang minuto, ang lahat ay nakabitin sa isang ginintuang katahimikan na mahirap ipaliwanag, ngunit naunawaan ngang lahat. Wala silang pinag-usapang anumang seryoso. Nagtanong ang kanyang ama kung may masarap na tinapay sa bahay. Nagpunta ang kanyang ina sa ref para tingnan kung may palaman. Tumingin si Tessa sa malaking bintana. Namamangha kung gaano talaga kakakaiba ang mekanismo ng buhay. Ang pinaka-nakakawasak at malaking yukto ng kanyang buhay bilang matanda ay kakatapos lang. At natapos ito ng may taa, katahimikan. At tanong tungkol sa tinapay. Walang matrumpeta. Walang dramatikong monologo na parang pelikula. Patuloy ka lang sa pagbuhay. Medyo iba ka na nga lang ngayon. Mas tapat at higit na mas malaya. Sa sumunod na ilang linggo, nangyari ang lahat eksakto sa hinulaan ni Eduardo, ang mainutangan ni Carlos. Nang mapagtantong walang nakatagong pera o mayamang asawa na sasalo sa kanya, ay naging agresibo. Nagain ang isang vendor ang kaso para sa breach of contract at paglabag sa BP22. Ang isa pa ay nagpatigil sa lahat ng deliveries hanggang hindi nababayaran ang utang. 2 sa 4 na branch ay naksara sa loob ng 1 buwan. Naubos ang inventaryo. Hindi siya makapagbayad ng upa sa warehouse sa Bulacan. Kaya siya ay napaalis. Napilitang umarkila ng murang truck para ilipat kung anuman ang natitirang paninda sa isang discount liquidator, desperadong sinusubukang ibenta ito sa napakamurang halaga. Nakresign si Vanessa sa trabaho niya sa tindahan. 2 linggo ang lumipas. Permanenteng naksara ang huling sangay ni Carlos. Pagsapit na oras na ayon, tulian na siyang inigos ni Vanessa. Nakapag-update na siya ang profile picture sa Instagram. Nakatayo siya sa isang yate sa Subic Bay. Nakapulupot ang kanyang braso sa ibang lalaki na mas matanda at formal manamit. Ito ay napakalinaw. Hindi na kailangan pang ang paliwanag. Hindi naman siya ang tipong tao na nagpapaliwanag ng sarili. Bakit pa kung ang maresulta na mismo ang nagsasalita? Ilang beses nag-text si Carlos kay Tessa sa kalagitnaan ng pagbagsak. Una, sinubukan niyang makipagkasundo. Pagkatapos, nagpadala siya ng mahahabang mensahe na puno ng paninisi at kamandag. Sa huli, nanahimik na siya. Ang masagot ni Tessa ay mahigpit na dumaan sa kanyang abogado, limitado lamang sa pag-ayos ng mga petsa. Sa korte para sa kasong, legal separation, financial disclosures, mga pinirmahang waiver, walang labis. Lumusot ang legal separasyon ng walang masyadong hadlang dahil sa linaw ng mga dokumento. Dahil ang negosyo ni Carlos ay puro utang at hindi asset, wala siyang nakuha. Ang kondo ay legal na nakumpirma bilang paraphernal property ni Tessa. Ang kaso para sa annulment ay inihain at tatakbo pa marahil na ilang taon, hanggang kailangan ng psychological evaluation at mahahabang hearing, ngunit hindi na ito inalintana ni Tessa. Ang mahalaga, ang kabuuan ng kanilang 7 taong naipundar, bilang mag-asawa ay nawi, sa pag-angkin ni Tessa sa mamuebles sa sala, kanyang tsondo, kalayaan sa pananalapi, at kay Carlos ang kanyang nakalis na sasakyan na malapit na ring mahila. Iyon na yon. Paglabas ng Makati Regional Trial Court, huminto si Tessa sa konkretong hagdan. Nakatayo ang kanyang ina at ama sa tabi niya, binibigyan siyang kaunting espasyo, hinahayaan siyang huminga. Sumisikat ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre. Hindi mainit. Ngunit napakaliwanag nito. Ang uri ng matalim na malinaw na liwanag na humihiwa sa hangin at pakiramdam ay ganap na totoo. Itinaas ni Tessa ang kanyang mukha. Papunta rito ang isang saglit. Naramdaman niya ang init. Magaan ngunit hindi maitatanggi. Napagtanto niya na ito ang simula ng isang bagay na ganap na bago. Hindi ito isang biglaang pagsabong ng kagalakan o labis na ginhawa. Ito ay simpleng unang araw kung saan ang kanyang buhay ay pag-ari na muli niya lamang. Lumingon siya sa kanyang magulang. Tapos na, sabi niya. Tapos na, kumpirma ni Carmela. Inabot at pinisil ang kanyang kamay. Walang sinabi ang kanyang ama. Lumapit lang siya para maglakat sa tabi niya. Kalmado, matatag. Hindi matitinag.
Tulad lang noong gabi sanaya nang ilagay niya ang kanyang kamay sa balikat niya at sinabing, turuan natin siyang leksyong hinding-hindi niya makakalimutan. Hindi siya kumilos dahil sa paghihiganti. Inalis lang niya ang kakayahan ng isang parasito na mabuhay sa pamamagitan ng pagpapakain sa pagtitiwalang kanyang anak. Hindi ito parusa. Isa itong proteksyon. Isang maliit na pagkakaiba, ngunit nangangahulugan itong lahat. Naglakad si Tessa Mendoza pababa ang hagdan ang korte. Inaalalayan ang kanyang ama at ina. Hindi na siya nag-iisip tungkol sa nakalipas na 7 taon. Iniisip niya kung ano ang mangyayari ngayong gabi sa apartment niya. Tahimik. Kanya. Ganap na malaya sa tensyon at kasinungalingan ng iba. Gabi na lang, katahimikan na lang, ang sarili niyang buhay na lang. Nasa wakas, ay hindi pag-aringang sinuman kundi ang kanyang sarili.